Kanina po kasi may pumunta po sa akin dito ng ministro. Eh, tinanong po ako kasi sabi ko po na yun sa kanila, sabi ko hindi naman totoo na talikod yung unang iglesia. Eh ngayon, ang sabi sa akin, Mm. sige, ibig sabihin naniniwala ka na Diyos si Kristo. Sabi ko, oo. Eh sabi sa akin, sige, bigyan mo ako ng talata na Diyos si Kristo. So hindi Medyo totoo okay na. na tumalikod ang tunay na iglesia. Oh, Ah, ang tumalikod, Brother Jando, sila, oh. ang mga piki na iglesia ang tumalikod. I-welcome na natin si Father Darwin Bojando. Andiyan si Father Darwin. Ayan, good evening Father Darwin. Brother John Ray, magandang gabi at sa ating mga suking tigpaminaw. Buong... Good evening, Father Darwin. Good evening, Brother Angel. At sa mga kasamahan natin na nandito, at kumusta na po kayo? Salamat tayo sa Diyos na galing pa tayo sa office at nandito na tayo sa ating studio ngayon. Kasama din natin si Brother, nandito ba? Sino pang nandito? Brother Jando Alabado, uh, Brother Ramil Palma. Wala Si po, si Brother Wendell po. Wala si Brother Wendell. Si Auntie Idna. Kasama natin ngayon. Good evening, Father. Sino pa? Nandito na. Dumating na pala. Hindi tayo makalibak nito, mga kapatid. Nandito na. Ang ating professor, walang iba, Brother Wendell Talibong. At si Brother Jando. Labado. So, saan ka galing, Brother Jando, ha? Tinawag ko doon kasi pinakuha ni Diban yung balon doon sa ano. So, dalawa ng bata ni Brother Jando ngayon. Productive yan, no? Okay. So, atin na simulan ang tanungan portion. Ang unang nag-reaction kanina, Brother Rowel Sabanal. Brother Rowel, Direct to the paki-open yung point. camera. Brother Jando, mas mabuti na direct to the point na lang ang tanong para marami pang magkapag-tanong sa ating programa ngayon. So, gaya ng dati, ang tanong is straight to the point, okay? Walang paligoy-ligoy, walang kwento, wala nang daming mga words. Dapat straight to the point. Straight to the point. So ating simula ngayon kay Brother Rowel Sabanal. Pakibukas yung camera mo, Brother Rowel, kung nandyan ka. Brother Rowel? Ba't teka madilim? Bro, ba't madilim, bro? Doon ka sa bro? Doon ka sa maliwanag. Okay. Madilim. Ating buksan. Brother Rowel. Ba't madilim dyan, bro? Okay. Bro. Baka nas trabaho siya, Bojando. Hello, Father. Maying gabi. Maying gabi, Igson. Ano yung katanungan mo, kapatid? Saan na siya? Go ahead, Brother Rowel. Go ahead. Nako. Wala yung signal siguro, Bro Jando. Umungot. Punta na lang tayo sa iba. Well, na natin si Brother Rowel muna saglit. Kasi umungot. Kuya A muna tayo, Kuya A. Kuya A. Good evening sa iyo, Kuya A. Hello, good evening po sa lahat. Good evening, Father Darwin. Medyo madilim, nasa sasakyan lang po. Good evening, kapatid. Father Darwin, yung tanong ko po, yung about sa necromancy. Di ba yung sumasangguni sa patay, yung pagkikipag-usap ba sa patay, Father Darwin, di ba, bawal yon sa simbahan. Kunwari po, di ba, kunwari lang po, andun yung burol, tapos kinakausap mo yung patay, kunwari yung
yung manapatay yung kapatid ko. Kapatid na Joel, bigyan mo nga ako ng sign kung itong gagawin ko ito para sa burol mo, okay lang sa'yo. Isang question yun, Father. Or brother, yung kapatid ko ba, napatay na rin. Brother Joel, pwede mo ba akong bigyan ng sign kung nasa langit ka na? Yung parang ganun, Father, ng mga sangguni sa patay. Hindi ba yun necromancy, Father? Or okay lang ba yun sa church natin? Unang-una, yung espiritista mga kapatid, makikommunicate talaga. Sasagot yung mga espiritu sa pamagitan ng medium. Okay. Yung ating pagpunta sa puntod, it is a way of commemoration sa ating mga mahal na lolo. Sana nasa langit ka na. Hindi mo kinausap. Hindi naman sumagot yung lolo mo. So dito basahin natin, Brother Jando, sa Leviticus chapter 20 to 27. Yung dasal natin sa ating mga mahal na namatay na, hindi po yun pangsangguni. It is intercession. Panalangin para sa mga kaluluwa nila. Brother Jando? Okay, wait lang. Leviticus, hindi pa nabukas yung Biblia. Sagutin mo si 20-27, Brother Jando. Okay. Loading pa yung natin, yung ating Biblia dito. Wait lang, bukas pa. Wait lang muna. Okay. Dito tayo sa Leviticus 19:31, Brother Jando. Levitico 19:31. Okay. Sabi ganito? Ba't Bisaya to? Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, malinaw na malinaw yan, kapatid, ha? Iba yung pagkonsulta sa... Marami kaming mga pasyente, kapatid, papasok yung namatay na kaluluwa, naging medium sila, at doon, magbigay ng mga iba at ibang mga informasyon. Yun po ay necromancer. Mga necromancer, spiritista, kapatid. Bawal po na makinig tayo sa kanila. Bawal po na makipag-usap tayo sa kanila. Pero yung mga namatay natin ng mga kapatid, hindi bawal na magdasal tayo sa kanila. Nandiyan yan sa 2 Maccabees chapter 12 verses 44, Brother Jando. Masahin natin, Brother Jando. Wala akong makabisto, Padre. Dos Maccabees, wala ka. Wala akong makabisto. Si John Ray, meron si John Ray. Pero John Ray, di ba meron kang makabis? Okay, meron. Pero English siya, okay lang, Father? Sige, English. Okay, anong talata, Father? 2 Maccabees 12, 12:44 to 45. Okay, 2 Maccabees 12, KJV. Yung sa yung 2 Maccabees 12:43? Yes. Okay, so gamitin natin ang tawag dito. Ito, Father. Sabi dito, and when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drams of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also, in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was unholy and good thought, whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. So yung ginawa natin, lalo-lalo na magdasal tayo para sa kaluluwa sa ating mahal na kapatid, hindi yan pagsangguni sa mga espiritu. Yung pagsangguni sa yung necromancer o necromancy, kapatid, pagsangguni yon.
sasagot talaga yung espiritu. Katulad niya ang example nito ay Spirit of the Glass, Charlie Charlie, Spirit of the Coin. Yan po ay gawain ng mga espiritista at sabi ng banal na kasulatan, Leviticus 19:31, kamunhian ito ng Diyos. Makadumi ito sa ah, ating ating spiritual life. Sabi dito, dili kamo magliso, hindi kayo pupunta sa mga espiritista, sa mga manghuhula, dili kamo magpangita kanila. Aron kamo mahugawan. So, makontaminate tayo. Ako mao si Jehovah o si Yahweh nga inyong Diyos. So, malinaw na malinaw yan kapatid ha. It is really forbidden in the Old Testament. Leviticus chapter 19-31. So yung pagdalaw natin sa puntod, sabihin natin, Lolo, sana nasa langit ka na, sana yung kaluluwa mo sa purgatorio ay nadala na sa sana nasa kayapaan ka na. Hindi naman sumagot yung kaluluwa ng lolo. Hindi po yung spiritista, kapatid. Okay. So, kung ano lang, Father, yung parang nangihingi ka ng sign doon sa patay. Kunwari, sinasabi mo magparandam ka or magpakita ka sa akin sa panaginip dahil mayroon ng parang may hinihingi kang message galing sa patay. Hindi naman yun necromancy or okay lang yun. Unang-una, kapag hihingi ka na ng mga information galing sa patay, delikado po yan. Dito yan sa ma-relate na yan sa necromancy. Okay. Excuse me muna ha. Nandito yan sa si Saul, di ba? Siya na Okay, Elias. Okay, Samuel po. So unang-una kapatid, wala namang kapangyarihan yung kaluluwa. At wala na silang katulad ng knowledge natin. Hindi sila katulad ng mga masamang espiritu. Because mayroong doppelganger kapatid eh. Pwede ikopya yung mukha ng bagong namatay para ma-deceive yung mga relative natin. Doppelganger po tawag dyan. Hindi kailangan sasangguni tayo ng mga informasyon galing sa mga patay. Ang kailangan nila ay dasal galing sa atin. Sila po ay nangangailangan ng dasal sa atin. Mismo si Cristo nagdasal kay Lazaro nung namatay si Lazaro. So hindi kailangan na hihingi pa tayo ng informasyon. Marelate yan sa espiritista, kapatid. Okay. At saka, Father Darwin, basahin siguro natin itong isang talata sa Bible about dun sa sinasabi niya, Father. Sa Yes. Ecclesiastes 9:5, sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So it related yan sa katawan, kapatid, na wala na talagang knowledge. Pero kung yung mga kaluluwa na nasa langit na, pwede maka-intercede sa atin, sa ating lahat. So the fullness of the perfection ay pwede tayo tatawag sa kanya through asking intercession. Hindi tayo nag-communicate sa banal na espiritu sa pamagitan ng medyo. Naging espiritista na tayo. Hindi tayo nag-communicate, napapasok yung mahal na Birhen kay Brother John Dre, then yung espiritu ng mahal na ina ay sasagot. Hindi po yun. Necromancy po yun. At yung mag-ask tayo ng intercession without thinking na sasagot yung espiritu, yun po ay asking for intercession sa mga banal. At yung mga kapatid natin, hindi pa naman banal. So, para safety tayo, let us pray for them. So, we need to intercede and we need to include them in mass intention natin. Okay po. Thank you po. God Okay na bless po, Father. Thank you po. God bless, kapatid. Okay. Alejandro? Okay, thank you doon kay Brother Kuya A. And then atin namang isunod ngayon si
Brother Jennifer Pagunsan. Brother Jennifer Pagunsan, good evening. Jennifer Pagunsan, hello? Click unmute, bro. Ano to? Picture lang ba to? Nakikita ko? Picture lang yata to eh. Lipat ko da. Ayun si Ruel Sabanal, Bro Jando, kitang-kita na. Puting-puti na yung Robel ano niya. Sabanal na lang, Robel Sabanal. Oh, nawala. Brother Nawala si Ruel. Robel Sabanal. Ayun. Maliwanag na. Sige, Brother Robel, go ahead. Hello bro. May gabi, Father Darwin. Gabi, bro. Sa tanang mga Ruel. staff. May gabi sa tanan. Dalawang tanong ra, Father. Unang tanong, ano bang kung ni-download man kog Superbook, Father ba nga anime kabahin sa Pangginoo ba? Okay la ba ipakita sa bata 'yon? 'Yun ang lantaw nila, Superbook. Katolik ba 'yun, Father? Superbook na cartoon. Ano pa? 'Yun lang, Father. Yun lang. So, unang-una na nakita ko yung Superbook. Very amazing. Kumpleto Nababasa ako niyan. naman yan. Bro, Kumpleto ako niyan. akong dito si Brother Jando. Nakita ko wala namang conflict sa theological and doctrinal. Galing naman yan sa ating Biblia. Wala namang Biblia yung iba. Galing yan sa ating Biblia. Sa Old Testament. So it relates the Old Testament stories from creation until to Moses, and some major prophets in the Old Testament, kapatid. So makatulong din yun. Katulong din yun. At very artistic yung mga protestante. Tayo ay parang yung ano pa, yung Jesus of Nazareth. Sino ba yung sa Netflix, bro? Jesus of Nazareth? Netflix. Parang Catholic po yun. Pero for the meantime, makapulot din tayo and then continue to read before pwede natin i-double check yung storya sa Superbook bago mo i-share sa mga mahal mo sa buhay. So nandiyan namang Biblia, may Catholic Bible naman tayo, pero lahat ng Biblia ay galing naman sa Catholic. So yung Superbook galing sa Catholic na Bible yun. So, okay lang ba yun? Wala, for the meantime, wala akong nakita na conflict. Dito naman tayo nagka-conflict sa New Testament interpretation. Sa Old Testament, merong iilan. Pero nakita ko sa Superbook, ganda naman. Kapatid? Okay, bro. Father, maraming salamat. Ikalawang tanong, Father, meron naman tayong official teaching sa simbahan, yung all Fridays sa sulod sa usa ka tuig bawal jud mukaon og meat. So ako ang ugangan, Father, is mag-birthday man siya na full sa Friday. Ika 68 yang birthday. Okay lang ba yun, Father? Yung all Fridays na hindi tayo kain ng meat, hindi po yun obligatory. Pwede po yun devotional. So, obligatory natin yung 40 days sa loob ng Kwaresma. So, hindi lang sila na nagkasala. Ayun, hindi tayo kakain. Devotional lang po yan eh. Kung yan ang devotion mo, hindi yan impulsive. Ang obligatory natin na ang bawal sa pagkain ng laman is buong Fridays within Lent. So, yung buong taon, devotional po yun, not obligatory. Okay po. Thank you, Father. Yan lang po. Yan bless po. Thank you, mga kapatid. Bro. First time, anay, mo sulod, bro. Nga first time siya nga, ako siyang gisiran sa punto por punto ba niya. Nasa ipangutana niya. First time siya nga misulod sa punto por punto. Okay lang ba, bro? Sige. Sino? Pasukin mo. Rocky, bro. Nirisa na siya, bro. Rocky. Pakisabi na bukas yung camera, bro. Sige, bro. Sige, bro. Okay, so lower ko. Ito tayo kay Brother Roque.
Hello, Brother Roque. Good evening. Click unmute. Click mo yung unmute, bro. Unmute. Yan. Good evening bro. Hello, good evening sa Good iyo, bro. evening, Brother Actually, Roque. first time ko po ma-join dito sa sa punto por punto na programa po. Go ahead, bro. Sige Ano bro, yung mga anong tanong mga mo, bro? tanong mo, kapatid? May gusto lang po akong itatanong kay Father Darwin. Tungkol po sa sa una po tungkol po sa anak ko nung may one time kasi na yung anak ko nagkasakit na may mayroong mga kumbaga allergy sa katawan, yung mga pula-pula, tapos nilapit ko po sa sa mga albularyo ba ganyan. Mm-mm. Tapos nawala naman siya, nagkaroon ng ibang araw, bumalik naman, tapos hindi ko na pinatingin sa albularyo. Tapos ah, tapos po, Father, gusto ko lang pong humingi ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. Kasi pabalik-balik lang yung niya pabalik-balik yung kanyang sakit sa mga, kumbaga, kung sa Disease. Bisaya pa, labak-labak, kanyang katawan ba? Yung Unang-una, parang, kapatid, ayun ang tanong mo. Ano ang dapat oo, mong gawin? Una, opo. lapit kayo sa sakramento. A confession, anointing of the sick, and then Holy Eucharist po. Makapangyarihan po, the source of healing po yan. And then magpa-bless kayo ng olive oil, ipahid mo sa buong katawan sa anak mo. And then i-renounce mo. Mas mabuti na kasal ka sa pari. And then ikaw bilang ama, pwede ka makagamit sa prayer ng simbahan, yung deliverance prayer. Pinupost ko po yan sa Facebook page ko. At meron din tayong blessing ngayon ng oil, water, salt. From time to time, magtanong ka lang sa mga kapatid natin anytime, mag-blessing po tayo na pero lapit ka sa pinakamalapit na pari mo at kung mag-bless sila, well and good, gamit yung ritual ng simbahan. So dito, last resort na po ang ginagamit natin. Last resort na po sa mga pari na hindi mag-bless. So nag-bless tayo dito. And then gamitin mo yung mga sacramentals, kapatid. Practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. I-replay mo lang itong video natin. Pwede ka mag-deliver sa bahay mo as long as ni-renounce natin. Sa deliverance, by the way, nandun na yung renouncement. Nandun na yung prayer for protection. So, makita yan sa uh, ating Facebook page. Pinipin natin. Magagamit mo yun as long as you are practicing Catholic. Ang condition ng kapatid na Rookie, you are practicing Catholic. Hindi kailangan pupunta sa albularyo. Kung hindi pa mawala, punta tayo sa dermatologist, no? Yung mga eksperto sa balat. No? Hindi masama ang pagpunta sa doktor. Masama kung pupunta tayo sa kwak doktor. At kung hindi yung natural, kapatid, ang makapagaling nito ay hindi doktor. Dahil oppression po yan. Lahat ng oppression na sakit ay pagagalingin sa pamagitan ng sacramentals and sacraments of Christ. Kanina, isang linggo na sila dito from Diocese of Butuan, si Nicole Princess. Bukas po, mag-share sila bukas sa kanilang testimonya. For 6 months hindi siya makalakad, kapatid. Masakit yung katawan niya. Pero kanina makalakad na siya, nawala na yung kirot sa kanyang likod. At nawala na din yung bigat. No? Marami na silang pinuntahan, kapatid, sa mga albularyo. Marami na, higit na sa 10. Lahat ng private hospital sa probinsya sa Butuan ay nag-isita na nila. So, ano nagkapagaling sa kanya? Yung sacramentals ng simbahan and the sacrament of the church. Bukas, kung walang conflict po, si Nicole Princess at yung kanyang nanay ay mag-share, magsalaysay sa maganda niyang healing moment. All oppression po, bro, pagalingin sa mga sacramentals at sacraments. All oppressions.
Pero kung natural yung sakit natin, punta tayo sa doktor. God bless po, Roque. So pwede pa bang Father, may pangalawang tanong po ako ba Sige. tungkol po sa aking kapatid na babae na pumanaw ng noong February 6 ngayon lang na taon. Tapos Okay. may sakit po siya nung nakaraang taon, tapos matagal niyang dinadala ba. February 5, hapon ata. Kasi nandun sila sa Cebu. Kasi, tapos ako dito sa Negros Oriental. Tapos nagulat na lang ako na nabalitaan ko na namatay yung kapatid kong babae. Tapos tinawagan ko yung papa ko na anong nangyari. Then, sabi niya, tapos daw hiniling ng isang pastor na malapit din sa aming, yung pastor malapit sa aming kumbaga tiyo, Pamilya. uncle namin. And then? Tapos pagkatapos maghiling ng pastor, hindi ko alam kung anong religion na pastor yon. Kasi nandito ako sa Negros, hindi ko alam kung anong religion niya. Tapos nagsalita lang yung kapatid ko na pagtapos maghiling, nakasalita lang siya ng patawa, tapos patay na. Ano bang may ang tanong ko, Father, may nalalaman ba yon tungkol sa paghiling or ano ba hanggang Hanggang doon na lang siya? Baka yun na talaga yung katapusan ng kapatid mo. Grabe na yung karamdaman niya, hindi lang na detektahan. Oo nga. So mas mabuti ang makasagot doon kung na patingin natin sa doktor. So yung Kasi doktor, po, Father, pabalik-balik. Kasi yung papa ko sinabihan ko na wag dalhin sa kwak doktor matigas yung albularyo. ulo, Father palagi pinabalik-balik sa kwak doktor Albularyo. Dahil hindi false knowledge talaga, kapatid, is very dangerous. Ngayon nga, alam mo na, mas mabuti, mga kapatid, na punta tayo sa gamitin natin ang sacramentals and sacrament. Kung may occult involvement yon, malaking tulong po yung sacramental sacraments. Katulad ng si Nicole Princess na nag-o-oxygen pa. Laki ng oxygen sa likod niya. Simula last Sunday hanggang ngayon, Sunday po ngayon, so 1 week na, hindi na siya nag-o-oxygen. No? At lumakas na yung pakaramdam niya. Nag-usap kami kanina. At hindi na din siya nag-react. At pakatayo na siya mag-isa. Nung una, hindi talaga siya makatayo. Hindi siya makalakad. Just imagine na hindi makatayo, nahihirapan sa paghinga. Sobra yung saya ng buong pamilya ni Nicole Princess na mag-share natin bukas. Nag-share sila bukas. So kapatid, yun talaga yung nangyari sa mahal natin sa kapatid mo. Pagdasal mo siya every mass intention mo. At every time nagro-rosaryo kay saling mo siya. Malaking tulong po yun. At let us stop blaming one another. No. Let us continue praying and increase. Ano ba ang dapat natin gawin ngayon? Increase our knowledge. So, dagdagan natin yung ating kaalaman. Sa pamagitan nito, madagdagan yung kaalaman mo. So, patuloy ka. Ngayon, first time mo ito na nagsali, dagdagan mo yung kaalaman mo. Knowledge is power. Knowledge is the greatest protection sa buong angkan natin, buong pamilya natin, buong clan natin. So, this is it. Ang aming sinishare sa inyo, ang natutunan namin sa ministry ni Cristo. God bless, Father Roque. Maraming salamat po, Father. Salamat po kasi matagal na din ako Father, follower sa iyo ba kasi matagal din Salamat. ako nanirahan sa Tagbilaran City. Tagbilaran ka? Oo, dati nag-aaral kasi ako sa Tagbilaran City ba sa BIT. I see. Sa BIT. Pero ngayon, nasa Negros ka na. Yes. Gusto ko lang Father, humingi ng
payo or advice kasi nabanggit mo yung holy water, saka yung olive oil, saka yung ano ha, yung holy salt. Paano ba yan, ano, Father, gamitin? Bago Ano gamitin, gamitin? Father, ano po ang dapat gawin? Saan ako lalapit kung ipa So ngayon mag-bless ako eh. Mag-bless ako ngayon. After sa question and answer, mag-bless ako ng tubig. May tubig ka dyan, may asin. Mag-bless ka. Sa sunod, olive oil. Should be olive oil. Anong nasa sa iyong kamay ngayon? Tubig at asin, pwede. I-bless natin after sa question and answer. Paano ba yan gamitin? So una, don't forget to practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals po. Dudubli yung lakas at kapangyarihan ng Diyos kapag lalapit tayo sa kanyang sakramento. At after that, pwede mo ma-deliverance yung bahay mo, pati na ang mga anak mo na may sakit. Ang daming gagaling kapatid. Sige po, salamat po, Father. Maghintay lang po ako, Father, sa pagtapos nitong ano, mag-prepare po ako ng Sige. Kung may salamat po, olive Father. oil ka dyan, mas mabuti. Olive oil. Wala pa po akong ano, Father, olive oil. Nasunod na lang. Nasunod na lang po, Father, kasi follow lang ako palagi nitong ano, programa na punto por punto. Sige, God bless. Father, maraming salamat po, Father. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Roque. And then, Maraming salamat din. ayan. Oh. Yan na, Jendo. so, Isang tanong na lang bro, Jendo. Mag-bless na po ng mga religious items ninyo. Oo, may tawag dito. Kaso nga lang, hindi ko may pakita yung video niya kasi hindi ayaw basahin ng ano ng OBS eh. Walang pinapakitang mukha, no? Pero maririnig siya natin. Dati siyang Iglesia ni Cristo member, Father, si Ruben. Brother Ruben, good evening. Ano po, magandang gabi. Okay, good evening, bro. Hello po. Iglesia ni Cristo. Oh, dati nga yung si member, Father. Hello. Yes. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi, kapatid. Hello po. Yes. Go ahead, bro, go ahead. Naririnig ka, bro? Naririnig po. Sige po. Kanina po kasi may pumunta po sa akin dito ng ministro. Tinanong po ako kasi sabi ko po na yun sa kanila, sabi ko hindi naman totoo na talikod yung unang iglesia. Ngayon, ang sabi sa akin, sige, ibig sabihin naniniwala ka na Diyos si Kristo. Sabi ko, oo. Sabi sa akin, sige, bigyan mo ako ng talata na Diyos si Kristo. Tapos, yung pangalawa, ang sabi sa akin, bakit daw may purgatorio tayo? Wala. May binigay sa akin na talata sa, ibig sabihin, pag may purgatorio tayo, ibig sabihin, kontra sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ibig sabihin, contradiction tayo. Tapos yung pangatlo, bakit daw sinasamba natin yung revolto at pinupunasan natin pinupunasan ng mga kaanib ng iglesia Katolika yung revolto at hinahalikan pa. Okay, isa-isahin natin, no? Ang una niyang tanong, meron ba daw mababasa na si Kristo ay Diyos, Father Darwin? Una, tumalikod ang iglesia. Pangalawa, yung pagka-Diyos ni Kristo. maraming mabasa, kapatid. No? Unang-una, yung tumalikod ang iglesia. Sige, go ahead, brother. Go ahead. Hello? Po. Humina signal ko. Wala pa din. Ayun. Bro, humina yung signal ko? Oh, humina. Yung signal ko. Naputol-putol. Sige, go ahead. Putol-putol. Pero ngayon, okay na. So, hindi totoo okay na tumalikod ang tunay na iglesia.
ang tumalikod, Brother Jando, sila, Oh. ang mga pikit na iglesia ang tumalikod. Oh. Hindi ang tunay na iglesia dahil kahit ang kamatayan ay hindi mananaig dito. Kahit yung Hades ng impyerno o ang pinto ng Hades ay hindi mananaig dito. Mateo 16:18-19 po yan. At si Kristo ba ay Diyos? Diyos talaga. Nasa John chapter 1 verse 1. At sa 18, magandang balita Biblia, Brother Jando, babasahin natin. Okay, ating basahin. Brother Jando? May nakaready na ako sana dito eh. Pero magandang balita Biblia daw, no? Okay, so ating ano yun sa magandang balita Biblia 1:1 ang sabi ganito, nang pasimula. Bro? Hello, naririnig ako? Yes, bro. Okay. Tuloy. Kala ko di ako narinig. Sabi ganito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tapos, verse... Nang pasimula, roon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, Diyos ang salita. Sino ba itong salita? Sa 14, Brother Jando. Okay, sa 14 naman, ito naman sinasabi sa 14. Paano lang magbasa, Brother Jando? Sa 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Sino ba itong salita naging tao? Diyos. Sa John chapter 1 verse 1. Sa 18, Brother Jando. 18. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. So dito mga kapatid, walang taong nakakita sa Diyos, hindi si Kristo lang. No? Therefore, si Kristo ay Diyos din. Ang sabi dito, Brother Darwin, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. So, merong pinakamamahal ang Ama na natatanging Diyos. Ang anak. Ang anak. Oh. So, Diyos talaga ang anak. Pangatlong tanong niya, Brother Jando. Ang pangatlong tanong niya is, ano nga yan, Brother Ruben? Purgatorio. 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 So, yung purgatorio ay patungkol yun sa hostisya sa Diyos. Lucas chapter 12:48, basahin natin. Ano yan, Brother? Lucas? 12:48, Brother Jando. Okay, 12:48 sa aklat ni Lucas. Ito. Login this screen. Okay. Sabi ganito. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang na magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ang hahanapan ng marami. At ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay pananagutin ng lalong marami. So yung maliit na violation yung yung kanyang yung mga malaki na kasalanan, kapatid, doon yun sa impyerno. Yung maliit na kasalanan, hindi yan i-impyerno dahil hindi na justisya Diyos. So it implies purgatory, kapatid. Basahin natin meron ka bang Sagrada Biblia, Brother Jando? Meron ako. Okay. So, basahin natin litra por litra. Okay, ating ano yun sa Sagrada Biblia. Wait lang ha. Kasi okay, ito. Ilalabas ko muna yung Sagrada Biblia. Por litra, Brother Jando eh. Ay, may malikot dito nakapulupot sa akin. Okay, La Sagrada Biblia. Wait lang. Mapakita ba natin, bro, Jando? Oo, eto. Ayan. Eto na. Ayan. Ayan o. Okay, basahin mo, Brother Jando. Eto yung sabi dito. Ayan. Premio e purgatorio. Matita sa mas malinaw. Mas malinaw tayo. Ito pinakamalinaw. Ayan. Premio e purgatorio.
Yung So, word, basa natin. oh, yung word First naman niya, Corinthians chapter 3, verse 9 ba yan, bro? verse 9, First Corinthians chapter 3, verse 9, sabi, porque, Verse 8 premio y to verse 9. purgatorio, porque nosotros somos unos coadjutores de Dios, vosotros sos el campo que Dios cultiva, subís el edificio que Dios fabrica por nuestras manos. Yan. Brother Ben? Premio y purgatorio kapag. Bro, ito, ano ba yung pang-apat niya na tanong? Ha? Ano yung pang-apat na tanong niya? Ay, yun lang yung tatlo niya. Brother Ruben, meron ka bang Yun apat lang. na tanong? Yung sa kwanto, yung sa revolto po. Yung Okay. pinupunasan tapos sinahalikan daw po. Ay, yung Sa pinupunan revolto. na revolto. Unang-una kapatid, hindi naman natin sino. So, kapatid, yung ipinagbawal Diyos-Diyosan. Exodus chapter 20 verse 1 to 5. Pero bakit hindi nila mabasahin ng Exodus 25, 18, 22? Di doon magpakita ang Diyos. Doon sila haharap. Hello? Brother Darren? Humina. Humina internet. Brother Darwin. Hello, Brother Darwin. Habang tayo naghihintay kay Brother Darwin, pakita ko muna yung ano bro ha? Yung sinasabi saan daw sa Biblia. Kapag Ayun. Sige, go. Brother, napuputol ka, brother. Napuputol ako? Oh. Narinig kita eh. So sa Exodo 25, 18, 22, 21, 22, dahil nagpagawa ang Diyos ng tribulto sa mga anghel. Basahin natin, Brother Jando, ano ang sinabi ng Diyos sa Exodo 25, 21, 22. 25, 18 hanggang 22? Ito, sabi sa 25, 18 hanggang 22. Then Naputol ako, make, Brother Jando? oh, ito. Then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the ito. Huh? Then guardian angels using beaten gold and place them at the 21, Brother Jando. 21. Install the lid upon the ark and place within the ark the tablets of stone I shall give you. Hello. Umihina. Sino ni Padre Darwin? Hello, Padre. Hello, Padre. Yes. Ayun. Okay, go ahead, Padre. Go ahead, go ahead. Ito, install the lid upon the ark and place within the ark Brother. 22. 22. Okay, ito sabi sa 22. And I will meet with you there and talk with you from above the place. From above the place of Dahan-dahan natin basahin, Brother Jando. And I will meet you and I will meet with you there. Sa harap ng mga ribulto, ha? And I talk with you from above the place of mercy between the guardian angels. Between, the guardian angels. Yung mga ribulto na ginawa ni Moses. The ark will contain the laws of my commandment. There I will tell you my commandments for the people of Israel. So dito mga kapatid, kung ang nasa utak nila
sa mga pastor ay mali ang haharap sa mga banal na larawan. Dito nagkamali yung mga ah, ang Diyos. Dahil ang Diyos ay cherubim. Kita nyo? So, kapatid, hindi nila elaborate ito dahil mapatunayan na yung kanilang siwalat sa katotohanan ay truth. Kapatid. So, hindi ba yes, may ribulto ng mga anghel between no, dalawa yung yung sa gitna, doon ang presensya ng Diyos. So, dahil hindi natin makikita ang Diyos, so He made a symbolic manifestation of His presence, and it is the sacred symbols of the angels, the cherubim, the angels. At I will tell man there between angels. So hindi yan ang ating hinaharapan, kapatid, ay secret images. Yung mga ipinagbabawal, larawan po yun ng Diyos-Diyosan. Hindi po yan larawan ng mga banal. No? Wala kang mababasa sa Biblia na bawal magawa ng larawan ng mga banal. Wala, ni isang talata po. Pero marami tayo mababasa na Diyos, yung Diyos-Diyosan ay hindi Putol talaga. Father? Okay ba signal? Leviticus. Okay na ba? Paano yung signal natin? Uwi na yung signal. Dito. Pero ngayon, okay na. Sige, try daw. So, yun lang. Dumikit na. Dumikit na is Father D. Hello? Hindi na yung signal ko dito. Mukha yatang Dito, Brother John. Lalong humina. Yun na lang sasagot, Brother John, do. Ha? Yun na lang sasagot dahil humina yung signal ko eh. Pasensya na po. So, hindi na ako makapag-bless ngayon. Brother Ruben, humina ang signal ni Father Darwin. So, pasensya na muna. At siguro, na lang, iulit mo yung tanong mo na yan ngayong Martes ng gabi. At ipasagot ni Brother Wendell. Kasi hirap is Brother Darwin makasagot ngayon dahil mahina signal. Brother Darwin! Hello? Are? There pa you. Wait lang natin nga niya Brother Darwin sa linya. Ay, nawala sa Zoom si Brother Darwin. Ako. Wait lang. Sana bumalik. Brother Ruben. Yung hinahanap mo na sa nabasa na Diyos si Kristo, sinat ko sa'yo. Contemporary English Version, Philippians chapter 2 verses 5 to 7. At saka yung meron pa dito ba dyan daw? Ito. Purgatorio po, pasan po sa akin. At saka kapatid na Ruben, ito sabi dito sa sa John 5:36. Ito, John 5:36, sabi dito, Panginoon Kristo nagsabi dito, sa Amplified Bible, itong mababasa, but the testimony which I have is far greater than the testimony of John. For the works that the Father has given me to finish the very same works, that is, the miracles and proofs of my deity. Yan, ang Panginoon Kristo nagsabi niyan.
yung mga gawa, yung mga milagro, pruweba ng kanyang pagka-Diyos. Brother Ruben, Oh, okay na ba yon? wala ako po maintindihan pa po. Sa Martes na lang po, hingin na lang po ako ng link, sasali ako sa Zoom. Okay. Yung ano bro, yung hindi kasi ako makapagpakita ng screen dito. Wait lang ha. Bakit kaya sa WhatsApp hindi ako makapagpakita ng screen? Kasi wala ako naintindihan, paputol-putol, tapos biglang na hindi ko maririnig si Father Darwin, wala akong maintindihan kung ano na yung sinasabi. O yun na nga, isa rin yun. Basta bro, yung Philippians chapter 2 verse 6 ng Contemporary English Version, ang nakalagay talaga doon kung babasahin mo, Christ was truly God. Sige po. Ilagay ko lang sa screen ano. Hingin na lang po ako ng link no para makasali ako sa Zoom. Oo. Kasi kung tinanong mo na sa akin, hindi ko nasagot agad eh. Kumbaga parang nakuan ako doon eh. Magaling talaga sila. Wag din na subukan sa amin. Mas maganda. Yun nga po eh. Dumating sila dito kanina alas 4 eh. Bro, sabihin mo bro na magkipagsubukan sa punto por punto bro. Kasi sabihin mo na ano kayo sa punto por punto, magkikinig ako. At sila yung makikipagsagutan sa inyo. At ako na bahala tumimbang doon. Ganon. Sige po. Pag po. Kasi sabi babalik sila sa linggo kasi kailangan nila yung hinanap nila na talata, yung Diyos pa kung Diyos si Kristo, anong talata, tapos yung sa purgatorio, ibig sabihin kung may purgatorio, kinontra nila yung Biblia sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Yun yung sabi. Kasi ibig sabihin, pag namatay na daw yung tao, wala nang alam at saka wala nang kapan sa Kapatid, ang Ecclesiastes 9:5, reperado yun sa katawan. Sinasabi doon na ang patay wala nang nalalaman dito sa mundo. Reperado yun sa katawan. Pero sa kaluluwa, mayroon silang alam. Kasi kung babasahin mo ang Revelation, yung mga taong pinatay, na nalangin pa nga sa Panginoon basahin ko sa iyo No? Yung sa Ecclesiastes 9:5-6, Kamajes, ano yon? Reperado yun sa katawan ng tao. Siyempre pag ang katawan ng taong patay, wala naman talaga na yung malalaman. Kasi para na lang yung kahoy na nakahandusay diyan sa sa kanyang libingan. Wala nang alam yan, wala nang mararamdaman yan kahit pa sunugin mo yung katawan ng taong namatay, hindi na yan maaano ng sakit kasi patay na nga siya eh. Pero yung kaluluwa nila, meron yang tawag diyan yung consciousness. Basahin natin nananalangin pa nga sila sa ating Panginoon eh. Basahin ko sa iyo sa 9 hanggang 11. Ito mga pinatay ito dahil sa salita ng Diyos. Ito. At nang buksan niya ang ikalimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga taong pinatay. O mga pinatay na to kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang mga dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at kanilang mga kapatid na papatayin din namang gaya nila. Di ba? Kinausap na sila ng Panginoon at sabi dito, binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. So, saan ba yan? Kung babasahin mo sa 3:5 ng Revelation din yan, doon yan sa Ama natin Panginoong Jesucristo. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama. Ibig sabihin, nasa langit na sila.
So, may consciousness pa ang kaluluwa ng tao pag namatay. Well, ang objections nila walang purgatory. Kung walang purgatory, anong lugar to? Itanong mo sa kanila to, kapatid. Anong lugar to kung hindi ito purgatorio? No? Itanong mo to sa kanila sa unang Pedro 3:18 hanggang 19. Itanong mo to. Sabi dito, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Nung namatay ating Panginoong Jesucristo, pumunta siya sa lugar na kung saan tinawag na espiritu ng bilangguan ng mga espiritu. O kung hindi yan purgatorio, anong lugar yan, kapatid? Naitanong mo na yan, bro. Alin po? Yung bilangguan ng mga espiritu na nasa unang Pedro 3:19, naitanong mo na sa kanila yon. Hindi po kasi nakuan po ako kumbaga hindi ko po nasagot na yung sinabi nila sa akin na kung may purgatorio, ibig sabihin kinontra na sa Biblia yung Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Kabalik na si Father Darwin Bojando. Ayun, nakabalik na. Okay. Yung Ecclesiastes 9:5, bro, sa katawan yun, bro, hindi yun sa spirito, sa katawan yun. Okay. Sa katawan ko dyan. Sa Ecclesiastes 9:5, katawan yun, hindi yun sa spirito. Yung sa unang Pedro 3:19, espiritu talaga nakabilanggo doon. Tapos may sinabi pa sa akin na ganito. Ang Iglesia Katolika daw is walang sugo. Kasi ang inaano daw natin na si San Pedro ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Kaya bakit daw yung mga Iglesia Katolika is walang pagkakaisa at walang nag-aalaga sa kawan. Dito wag natin pahintayin si Father Darwin Bojando. Andyan na, nakabalik si Father Darwin. Sige, mamaya na lang, bro Ruben. Sagutin ko yung mamaya pagkatapos Father Darwin. Father Darwin, go ahead. Ano ba ni Darwin? Okay, unmute, Dre, unmute. Mute. Okay na, Brother Jando? Sige na. Narinig na ako? Sige. Narinig na ako? So, nagpa-load na lang ako for data. Akala ko yung signal natin dito. So, mag-bless na tayo, ha? Ating i-bless yung religious items inyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, that purge of evil, with living God, with the true God and the holy God. With the God who ordered you through the sayers to frap it, to be cast into water, to cure its untruthfulness. With thou purified salt, with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you, in whatever place you are sprinkled. Be phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him, and we shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you with thine own goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. You creature water, I purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son and Lord, powered the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. Sprinkles in the homes of the faithful, that cleansed and delivered from harm.
In such some enjoy spirit of goodness and an air of decality of freed from painful and needing snares. With the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. Salt and water be mixed together. In the name of the Father, now of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of comparable empire, ever, the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the evil enemy, the valiantly put down hostile influences. To straighten first and we beseech you, Lord, to consider kindly this creature of salt and water. We would honor and sanctify yet with the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy, the Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Holy and exercised water na po yung tubig ninyo. Sunod natin yung oil. Our help is in the name of the Lord. It should be olive oil, ha? God's creature oil, I cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth, and sea and all that they contain. Let their Cyrus power, the devil's legions, and all Satan's attacks and manipulations be dispelled, driving afar from this creature oil. It did bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, power the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love and save Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service with knowledge would please you to regardfully to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, and ordained to maintain the sick, so that when the made well, we may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that who shall use this oil with your blessing in your name will be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of innocent serpent, through Christ our Lord. Sunod natin yung candles, incense, middles, cross, rosaries, holy icons or sacred images of God and of the saints and of the angels, scapulars, and all your religious items in your hand. General blessing. Sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Then the through the blessing you bestow, it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all religious items mightily restrain the devil amidst demons, and all clean spirits, rendering them powerless, unable to harm the fractured your priests and people, to whomever. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. So ngayon, i-consecrate ko yung senses ninyo, gamitin nyo yung tubig, pwede ding oil. oil. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. At ilagay yung oil or tubig sa parte ng katawan ninyo na may indiin ng kayong karamdaman. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noo ninyo. I sign you on the ears, that you may hearken the divine precepts, yung tainga ninyo. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God, ng ating mga mata. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life.
ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ng ating dibdib. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating balikat. I consecrate your feet that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting. You may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyong lahat. Go to the sacrament. The sacraments are greater than me. Hindi ako nararapat sa pag-antay sa kanyang sandalyas. So, ang sakramento, all priests are healers because of the sacrament po. And then, supplementary yung sacramentals natin. At pasalamat pala ako sa mga nagpadala sa atin ng suporta sa sports and evangelization natin. This coming May 18, buong barangay papakainin natin para ma-evangelize natin sa pamagitan ng Eucharistic miracle din with the sports and with praise and worship sa mga kapatid natin na mga charismatic WBL community dito sa Diocese of Tagbilaran po. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart. Salamat din, Brother Jando, Brother Junri, Brother Wendell Talibong, Brother Angel, Sister Edna. Pasensya kanina na naputol-putol yung live natin, pero okay na. So God bless, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Father Darwin. And then Ando, may ano lang akong isa lang, yung sa renouncement daw, dun sa tattoo. Wala na. Wala na? Wala na, malis na si Father Darwin. Mas na, wala na. Okay, Brother Junre, pakituloy mo yung sagot mo kanina kay Brother Ruben. Yes, Bro Jando. Natatawa ako dito kay Deliverance Prayer Negosyo. Ano naman pinagsasabi? Nagtanong siya kung saan daw mapunta ang kaluluwa ng mga mabuti. Sabi ko, lahat ng kaluluwa pag namatay, babalik sa Diyos para hukuman. Sabi pa naman sa akin, ba't ka naghukom na sa langit na agad? sabi ko, babalik sa Diyos para hukuman, hindi ako naghukom. Tapos sabi niya, saan ang talata? Aba, hindi pala niya alam ang talata. Ibig sabihin, ibigay mo. Ibigay mo ang talata. Anong talata? Hindi niya pala alam na ang kaluluwa babalik sa Diyos. So, sige, basahin natin. Ecclesiastes 12:7, DNP. Ang tawag ko sa kanya, Bro Jando, DNP na lang. No? Deliverance Prayer Negosyo daw. Ecclesiastes chapter 12:7, Bro Jando, basahin mo. 12:7, ito sinasabi. Kasi wala pala itong alam. Alalahanin mo siya bago mo numbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Ayan, basahin mo sa ASND. Ang salita ng Diyos. Okay, ito sabi sa kung magkagayon babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Wala na, laglag si DNP. Tapos basahin mo anong gagawin dyan. Ito ba ay hatulan o hindi hatulan? Basahin mo ang 9:27 ng Hebrews. Hebreo 9:27. Okay, Hebreo 9:27. Ito sabi, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. K.O. Yan. Ayan ka, Deliverance Prayer Negosyo. Nang ano ka tapos hindi mo pala alam ang Biblia. No? Maigi niyan para hindi ka mapahiya, magtanong ka na lang. Tapos pag hindi mo naunawaan kasi iba kasi ang pananampalataya natin, magtanong ka lang na magtanong, bakit ganito, bakit ganun, ganyan. Wag yung mag-ano ka na parang alam ang Biblia tapos hindi mo pala alam kung saan nakasulat ng kaluluwa babalik sa Diyos. Nakakahiya naman.
Marami nang napahiya dito dahil dyan. Kasi Oo nga. mamarunong. Oh. Ano nga pala yung sabi mo sa akin ngayon, Bro Jando? Yung ba kay Buddy Robin ba, yung tanong, yung sagot mo sa kanya, pakituloy mo lang. Okay, no? Ito sa Ecclesiastes kasi, ayun sa purgatory ba yon? Buddy Robin, purgatory yung Buddy Robin, no? Pa, Sa purgatory yung purgatory, tanong mo? Apo, purgatory po. Okay, go ahead, Buddy. Oh yes, ginamit nila itong Ecclesiastes 9:5 sa kapatid, no? Sige, papaunawa ko ito sa iyo. Hindi ito tumutungkol sa kaluluwa ng namatay. Tandaan natin na ang tao ay mayroong dalawang bahagi, no? Kaluluwa at katawan, 'di ba? Kung babasahin mo sa Genesis 3:19, ang tao ay kahit yung sa ito na lang yung sa Ecclesiastes 12:7, yung binasa ni Brother Jando kanina, ang katawan babalik sa lupa, ang espiritu babalik sa Diyos. Tama? Narinig mo 'yon? No? So ang itong sa Ecclesiastes 9:5 tumutukoy ito sa katawan, no? Na sinabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So tumutukoy yan sa physical part of man, no, yung katawan. Pero yun nga, kung babasahin natin babalik itong Ecclesiastes din 12:7, ang espiritu natin babalik yan sa Diyos, no? Babasahin natin sa ISND para mabasa natin yung salitang espiritu. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Bakit babalik sa Diyos? Kasi sa Hebrews 9:27, sa Hebreo 9:27, huhukuman kasi ang tao pagkatapos mamatay. No, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ang paghuhukom ng Diyos. So may paghuhukom, tawag niyan particular judgment, no, sa Catholic theology. So may paghuhukom talaga. So paanong paraan kahuhukuman ng Diyos? Ikalawang Pedro, ikalawang Korinto 5:10, no? Ikalawang Korinto 5:10, ito ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Alam naman natin, kapatid, na ang Diyos ay i-just judge. Ibig sabihin, matuwid na hukom. Kapag matuwid na hukom, hindi ka hahatulan ng Diyos na sobra doon sa nagawa mo. Halimbawa, dito sa makamundo na hatol, no, yung atin pong umiiral na batas, no, kapag nagkasala ka, may paglilitis, kung ano yung magiging hatol sa iyo, nagdidepende yun sa bigat ng iyong kasalanan. Halimbawa, ang isang rapist at isang nagnakaw lang ng pandesal kasi sa sobrang gutom, dalawa sila nahuli. Yung judge ba, kapatid, parehas ba silang ilalagay sa hukom bitay dahil parehas lang nagkasala sa batas, bro? Oo, hindi. Brad Ruel? Rodel ba ito? Ruben? Bilang isang hukom na matuwid, maghuhukom ba ang Diyos ng sobra sa iyong nagawa? Halimbawa, dito sa lupa, kung mayroong dalawang uri ng nakagawa ng kasalanan, isang rapist, tapos yung rapist pinatay pa niya yung kanyang ni-rape, so grabe talaga yung ginawa niyang kalapastangan. Tapos yung isa naman nagnakaw lang ng, sabihin nating gatas, kasi yung kanyang anak ay need ng gatas kasi wala siyang pera, nagnakaw siya. So dalawa sila nahuli. Tapos pagpalagay natin na yung mayroong hukom bitay, no, sa mga magbibigat na kasalanan. Yun bang huwid, yung judge na matuwid na maghukom, paparehasin ba niya ang kaniyang judgment doon sa dalawang nagkasala? Parehas ba silang ilalagay sa kamatayan, kapatid, o hindi? Bro Ruben, pakisagot. Hindi ko po masyado paputol-putol po. Okay, mahina yung signal niya dyan do. Okay, ganito ko na lang, no, i-directa ko na lang.
Hindi ang isang huwes, kapatid, hindi yan sila humahatol ng higit sa yung nagawang kasalanan. Halimbawa, kung ikaw ay naka-rape ka, kung walang hukumbitay, syempre baka ang maging sentensya mo diyan, reclusion perpetua. Makukulong ka ng habang buhay, no? Pero yung nakapagnakaw lang ng gatas para sa kanyang anak na nagutom dahil hindi siya nakabili kasi wala siyang pera kaya ninakaw niya yung gatas, hindi yun hahatulan ng judge ng reclusion perpetua kasi hindi naman ganun kabigat ng kanyang kasalanan. Baka makulong lang siya ng 3 buwan dahil pag nanakaw pa rin yun eh. Tama ba, bro? Okay, so salamat. How much more ang Diyos? Ang sabi kasi dito sa Salmo, no? Sa Salmo 7:11, sabi ni San David, kayo ang matuwid na hukom at sa araw-araw ay ipinapakita niyo ang inyong galit sa masama. No, matuwid na hukom ang Panginoong Diyos, just judge, no? Kung matuwid siya na hukom, hindi niya pwedeng iparehas ang hatol niya doon sa mga tao. Halimbawa, yung isa nakapatay. Ikaw, hindi ka naman nakapatay, na nagsinungaling ka lang ng kaunti dahil meron kang iniligtas, no, na tao na papatayin. Halimbawa, may tumakbo sa bahay mo, nagtago dahil papatayin siya ng isang kriminal. Tapos yung kriminal, tinanong ka, may tao bang dumaan dito? Sabihin mo hindi. O wala, kasi ayaw mong patayin yon. So that is a lie. Pero sinalba mo yung buhay ng isa. O ngayon, namatay yung papatay at ikaw namatay ka, dalawa kayong harap sa Diyos. Parehas ba yung hatol sa inyo ng Diyos? Yung isang mamamatay tao at ikaw isang nagsinungaling ng bahagya dahil lamang para mailigtas yung isang taong gustong papatayin. Parehas ba yung magiging hatol sa inyo ng Diyos, bro, o hindi? Hindi, magkaiba. O magkaiba. Yung taong nakapatay, saan ilalagay ng Diyos? Di ba sa impyerno? Kasi ang sabi, pagka ibig sabihin, kung hahatol na kagad, ibig sabihin yung paano yung sinabi yung paghukom sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ihiwalay niya yung tupa at saka yung... Yes, that is general judgment, bro. Lang may paghukom na. Yes, general judgment yun. Yes, general judgment yun. No, malinaw yan sa Bible, mayroong 2 uri ng judgment. Particular judgment, yung binasa natin kaganina, Hebrews 9:27, na matapos ang tao mamatay ng minsan, haharap siya sa hukuman. That is particular judgment. Na ang tao pag namatay, haharap ka agad sa Diyos. Kasi huhukuman ka ayon sa iyong nagawa, 2 Korinto 5:10. Yung sinasabi niya sa Mateo 25, no, na 36-41, na hukuman ang lahat, ilalagay sa kaliwa at kanan, yung kambing at tupa, general judgment yon. Pero dito tayo sa particular. May particular judgment na lahat ng tao haharap talaga sa hukuman ng Diyos. At ang hukom ng Diyos, sabi ni San Pablo, ayon sa ating mga ginawa. Kung ang kasalanan mo, yung makakapuntang impyerno, impyerno ka talaga. Pero kung ang gawain mo naman ay mabuti, katulad ng mga apostol, na sumunod talaga sa Diyos, mapupunta ka talagang langit. Ngayon, mayroong mga tao na may tinatawag na kakaunting kasalanan. Ang kakaunting kasalanan, hindi sila itatapon sa impyerno kasi hindi naman mabibigat na kasalanan ayon kay St. John, no? Unang Juan 5:16-17, may kasalanan na hindi ikamamatay. Babasahin natin. Kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumawa ng kasalanan hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. So mayroong espiritual na kamatayan pala. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano yung espiritual na kamatayan na yan. Yan ang impyerno. Ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. So pwede pa siyang iligtas. No? Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. May kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, bro. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. So mayroong 2 uri ng kasalanan pala. Kasalanang hahantong sa espiritual na kamatayan at kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. Ano ba yung espiritual na kamatayan na yan? Kung babasahin mo sa 21:7 ng pahayag o Revelation,
o 21:8, ang spiritual na kamatayan, yan ang impyerno. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, ang ayaw sumasampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, ang mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, mayroon palang ikalawang kamatayan yung eternal damnation. Pero sabi ni San Juan, may mga kasalanang hindi hahantong sa spiritual na kamatayan, ibig sabihin sa impyerno. Pwede ba silang ipasok sa langit? Hindi rin. Bakit? Ano bang sabi ni San Juan? Sa mga mayroong kakaunting kasalanan, o 21-27 ng pahayag, sabi ni Apostol na Juan, pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. So hindi rin makakapasok sa langit ang may mga kakaunting kasalanan na hindi makakamatay, o yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Isaan sila ilalagay ng Diyos kung hindi sila pwede sa impyerno kasi hindi naman yung kasalanan pala nila, hindi hindi pang spiritual na kamatayan yung kasalanan nila. Pero hindi din sila makakapasok sa langit kasi marumi pa rin yun eh. Kasalanan is kasalanan, sabi ni San Juan. Ang kasalanan is kasalanan yan. Pero yun nga, may kasalanan na hindi makakapuntang impyerno. Meron din kasalanan hindi, pero ang kasalanan na yon hindi rin makakapasok sa langit kasi nga walang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Isaan sila ilalagay ng Diyos? Pinaliwanag naman yan ni San Pablo. No, si San Pablo naman ang nagbigay linaw niyan. Sa unang Korinto 3:15, ito yung sinabi ni San Pablo na nakita niya na sa tingin ni San Pablo parang apoy, no? Because purgatory is a purgative state, no? Ibig sabihin, nililinis ka doon sa paanong paraan, apoy. Kaya nga sabi ni San Pablo, ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ibig sabihin, yung kanyang mga gawa, kapag nasunog, wala siyang gantimpala. Ibig sabihin, may impyerno siya. Ganoon pa man, maliligtas siya. Mapurgatory siya, no? Maliligtas siya. So mayroon palang masusunog, no? Na walang tatanggaping gantimpala, pero mayroon pang kaligtasan. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang naligtas sa kagamitan. No, basahin natin sa ibang salin nito. Tayo natin sa ang Biblia. Kung ang gawa ng sinuman, ito, mas literal to. Ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. So mayroon pala gawa, no, na masusunog, pero mayroong pang kaligtasan. Anong lugar yan? Sabi dito, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Yan ang purgatorio, kapatid. Patutunguhan yan ng mga kaluluhang mayroong kasalanang hindi makakapasok sa langit. Hindi naman siya kasalanan na mapupuntang impyerno. Susunugin yun. Saan yun? Yun ang purgatory, because ang purgatory is a purgative state. Isang intermediate state na lagayan ng mga kaluluwa na hindi pa pwede idirekta sa langit kasi nga mayroon pa silang mga kasalanan na kinakailangan pang sunugin. Yun yung purgatorio. At sabi ni San Pedro, bilangguan yun ng mga espiritu. No, unang Pedro 3, itong binasa natin kaganina, unang Pedro 3:19, pinuntahan to natin Panginoong Jesucristo nung namatay siya. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So that is the purgatory. Ngayon itanong mo ito sa mga ministro na dumadaan pumupunta sa iyo. Kung ang espiritu na nasa bilangguan, kung ang lugar na yan ay hindi purgatorio, anong lugar yan? Kapatid. Anong lugar yan, kapatid? Yung espiritong nasa bilangguan, anong lugar yan kung hindi yan purgatorio? Sige po, itatanong ko po. Itanong mo yan. Kasi kung meron silang ipapangalan dyan, ganito bro, kung sasabihin nila, espiritu ng bilangguan yan, kaya nga, anong lugar yan? Kung bibigyan nila ng ibang pangalan yan, tanggapin mo, okay. Kung yan ang pangalan sa lugar na yan, okay, tatanggapin namin yan. Pero sa amin, yan ang purgatorio. Nakuha mo, bro? Hindi ata nila naalaman yan kasi hindi naman nila binabanggit yan eh.
Kaya nga, kasi nga, ano sila, wala silang proper exegesis. Namatay yung isang tao, wala nang kinalaman sa ilalim ng araw. Kasi nga, wala silang proper... Kaya, sige, tatanong ko yan pag pumunta sila dito sa linggo. Yes. Ito, tandaan mo ito, ang tanong na to, kung hindi yan purgatorio, anong lugar yan? Kung magbanggit sila ng kahit anong pangalan, tanggapin mo, sabi mo, o sige, para sa inyo yan. Anong talata po? Unang Pedro 3:18-19. Ito, tuturuan kita. Makinig ka muna, tuturuan kita. Tuturuan kita para hindi sila makawala. Makinig kang maigi. Itanong mo, ito ang pagkatanong mo. Yan is yung lugar na espiritu ng mga bilangguan, kung hindi yan purgatorio, anong lugar yan? Ipaano mo talaga magbigay sila ng pangalan? Halimbawa, magbigay sila sa iyo ng pangalan. Tanggapin mo. Okay. So yan ang para sa inyo. Kung yan ang tawag sa lugar na yan, tanggapin namin yan. Pero para sa amin, yan ang purgatory. So quit, tabla kayo. Mayroon siyang ipinangalan sa lugar na yan, tanggapin mo. Tanggapin rin niya dapat kung ano ang ipangalan kasi yan ang aral natin. Ang pangalan sa lugar na yan, tinawag ng simbahan na purgatory. So kung mayroon silang ibang katawagan dyan, tanggapin mo. Kasi yun ang sa kanila, sa atin naman, yan ang purgatory. Tama, mali? Tama po. Oh. Yan, itanong mo yan. Kaya ba dyan do? Hello po. Yes, bro. Brojando. Sige, continue lang kayo dyan. Continue daw, bro. At Bro Junri, yes, bro Angel. Iano mo yung talatang yan eh, 'di ba? Sabi niyo, yung isa ko pa pong tanong kasi sabi nila po, bakit daw tinatawag na Papa yung Father yung Santo Papa pinagbawal daw po yan ng Ama. May binigay sa akin na talata, hindi ko po naisulat yung talata. 23:9 ng Mateo yan. Huwag yung tawaging Ama ang sino mang nasa lupa. Sige, Brother Angel, sagutin mo, bakit tinawag na Papa ang Santo Papa? Doon muna tayo sa unang Pedro kanina, bro, kasi ang pinipilit daw ng Iglesia ni Cristo, yung sa Ecclesiastico 9 ba yun na wala nang alam ang mga namatay. Ayan, dun sa unang Pedro binigay namin binigay ni Bro Junri. Tanong, kung wala nang alam, mga patay yan bakit pinangaralan pa? At isa pa doon, Bro Angel. Hindi, sa mga iglesia ni Cristo, si Moises patay na o hindi? Alin po? Si Moises patay na o hindi? Paputol-putol po. Sa aral sa pagkakaalam mo, bro, sa aral ng mga iglesia ni Cristo, si Moises ba patay na o hindi? Si Cristo po? Si Moises. Paulit nga po. Paputol-putol po. Sa tingin mo, sa aral ng mga iglesia ni Cristo na dati mong kinaaniban, si Moises ba patay na o hindi? Wala po sinabi sa akin. Ha? Wala po. Ikaw bilang isang dating INC, sa tingin mo ba si Moises sa panahon ni Jesucristo patay na o hindi pa patay? Alam ko patay na po Patay na. Kung babasahin mo ang Deuteronomy 31, patay na si Moises. No, sa Deuteronomy 31 namatay si Moises at inilibing siya doon sa sa bundok. No? At kung babasahin mo nga sa aklat ni Judas, pinagagawan ng kanyang katawan ni San Miguel at ni Satanas. So patay na talaga si Moises. Question. Kung ang isang patay ay wala nang alam, bakit nakipag-usap si Panginoong Jesucristo kay Moises sa Mount of Olive? Ibig ba sabihin nakipag-usap ang Kristo sa kaluluwang walang alam? Kapatid? Opo. Di ba? So mali yung unawa nila, wag kang maniwala doon. No, mali 'yon kasi kung sabihin nila ang isang taong patay ay wala nang alam, bakit nakipag-usap si Kristo kay Moises? Ang tagal ng patay ni Moises. Sige po, iikuan ko po 'yan.
Yan, tanong mo yan sa kanya. Tapos yung ano, yung dalawang sa Luke 16, kung talagang wala nang alam ang mga namatay, yung pulubi at yung mayaman na namatay, bakit makipag-usap pa sila kay Abraham? Nananalangin pa nga eh. Tama, mali? Tama po, tama. So mali yung aral nila, kapatid. Patungkol doon sa tanong mo na aral na about sa Papa, Pope means father. Okay? Sa Britannica, kung babasahin mo sa Britannica, ipapakita ko sa iyo yung reference para masabi mo na hindi ako gumagawa ng sarili kong ano. Open ko muna yung reference ko Britannica. Kung ano ba ang Pope. No? Pope simply means father. No? Mamaya yung sinasabi mo na meron silang ginagamit na talata, madali lamang i-debunk yun. No? Wait lang. Ano ko to. Ipapakita ko sa iyo, no, yung kanilang maling. Ayan. So ito ang Pope, meaning ng Pope yan ay sa Britannica yan Ito Britannica. No, yan ang sa Britannica. Ano bang ibig sabihin ng Pope? Ayan. Pope is a Latin meaning papa. Okay? From Greek, papas or father. So yung meaning ng Pope is father. Okay? Malinaw ba yan, bro? Ngayon, doon sa sinasabi mong talata, dito sa Mateo, in Matthew 23, verse 9, yung ginagamit lang talata, no, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Question ko, sino sumulat yan, bro? Sino ang sumulat sa talatang ito ayon sa nakikita mo sa screen? Hindi ko po makapan. Ayan sa taas, Mateo 23:9. Ang talatang iyan, ang sumulat si Mateo, tama? Opo, tama po. Si Mateo. Kung bawal pa talaga, kung literal to, na bawal tumawag ng salitang ama, no? Kung bawal yan, bakit dito sa pinakauna niyang sinulat sa 1:1, no? Sa 1:1 ng Mateo, ito, bakit ang daming ama ang binanggit niya dito? No? This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David and the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Kung bawal pang pag-father, bakit tinawag niya si Abraham na father of Isaac kung bawal ang pagtawag ng father? Isaac, the father of Jacob. Jacob, the father of Judah. Judah, the father of Perez. No, mabasahin mo lahat ng puros father yan. Ibig ba sabihin, bro, nangangaral si Mateo ng contradiction, bro? O mali lang ang unawa ng mga protestante? Tama, mali? Di ba sa Bible walang contradiction? Yun po binigay po sa akin ng talata. Kaya nga, di ba sa Bible walang contradiction? Sabi niya sa akin, sige, ikuha mo yung mga talata na yun, tapos balikan kita dito sa linggo. Yes, di ba sa Bible walang contradiction? Bro, di ba sa Bible walang contradiction? Contradiction daw po yan kasi nga. Wala nga, hindi nga, sa aral ba nila sa Bible may contradiction o wala? Sa Bible ba may contradiction o wala? Meron po. Ayun po yung sinabi na bawal po. Sabi lang nila yon. Pero walang contradiction sa Bible. Pwede bang magkuntahan ang Bible, bro? Hindi magkukontrahan ang Bible. Maaaring magkontrahan ang unawa ng tao, pero ang Bible hindi yan nagkukontrahan. Tama, mali? Tama po. Kung talagang tama yung unawa nila, na bawal tumawag ng awa, bakit tinawag ni San Mateo yung mga naunang tao na father? Kung bawal pa tumawag ng father, di ba? Si Mateo ang sumulat sa Mateo 23:9. Ama kasi
yung Santo Papa daw po, yun po daw yung ginawang kahalili ni Kristo. Yes, Ang sabi niya, kahalili nga siya ang Vicar of Christ. No, siya ang Vicarius Christi. Siya kasi ang pinagkalooban na tumingin sa kawan ng ating Panginoong Jesucristo. So yung pagtawag na Pope simply mean Father. Siya ang ama ng sangbahayan ng ating Panginoong Jesucristo o ng kanyang iglesia. At ito, itong Matthew 16:19, ito kasi ang hindi ipinaliwanag sa iyo, no? Sabi dito sa 16:19, yan, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Sino itong binigyan ng susi ng kaharian sa langit? Sino to? Apostol Pedro. So, Apostol Pedro. Alam mo ba in tawag dito in Jewish ano ba tawag diyan, yung kanilang tradition, Jewish tradition, alam mo ba na yung nabibigyan ng susi ay tatawaging ama? Alam mo o hindi mo alam? Alam po. Alam mo ba o itinuro ba sa iyo ng mga taga-iglesia ni Kristo na ang sino mang mabigyan ng susi ay tatawaging ama? Itinuro ba yan sa iyo o hindi nila itinuro? Wala po. Kasi ang pagkakasabi lang nila po, yung ganito. Ang pinatanong lang sa akin, kung may sugo daw po talaga yung Katolika. Kasi sa Iglesia ni Cristo, may sinugo. Kaya yung sa Iglesia ni Cristo, nagkakaisa. Walang problema, bro. Walang problema sa sugo. Ang problema dyan, mali yung sugo nila. Okay? Mali yung sugo nila. Dito muna tayo sa kasi nag-focus sila sa mali ang pagtawag na Father eh. No? Tandaan natin, si San Pedro binigyan siya ng susi. Tatanggapin mo ba na si Pedro binigyan ng susi? Opo. Oh, di ba? Oh, ang hindi nila itinuro sa iyo, bro, kaya na naguguyo kayo kasi nagfo-focus sila sa Mateo 23:9 na wag tawaging Father ang sino man. Hindi naman nila ibinigay ang konteksto bakit sinabi yun ni Mateo, no? Pero tandaan natin na sa tradisyon ng mga Hudyo, kasi Panginoong Jesucristo Hudyo yan, kasama ng kanyang mga alagad, mga Hudyo yan sila. Sa kanilang tradisyon, no, halimbawa dito sa Isaias, ang sino mang nabigyan ng susi, tatawaging ama yan. Tatawaging ama, babasahin ko sa iyo, no? Babasahin ko sa ito 22:21-22. Ayan, no? Sabi dito, I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority, no? Ibibigay ang authority over to him, no? He will be a father to those who live in Jerusalem and to the people of Judah. Sino yung tao na yan na tatawaging ama sa sangbahayan ni Juda? Sino yan? Sa 22, I will place on his shoulder the key to the house of David. So yun palang mga nabibigyan ng susi, bro, tatawaging Father yon. No? Yan ang Jewish tradition. Kaya hindi mali tawaging Papa ang isang taong nabigyan ng susi, si Pedro. Diba? Ngayon, bakit magpahanggang ngayon meron pa ring Papa? Kasi yung katungkulan na yan, ibinigay yan sa mga sumusunod sa kanila. No? Bilang obispo, mayroon silang tagasunod. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bakit? Kasi kahit mamatay si Pedro, mayroong papalit. At yan ang sinabi ni San Lucas sa kanyang sulat sa aklat, no? Acts 1:20, sabi ni San Lucas, ito, for said Peter, it is written in the book of Psalms, may his place be deserted, let there be no one dwelt in, and may another take
his place of leadership. Ano yung leadership na yan? Kung basahin mo sa King James Version yan, bishop, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. May pagpapasa ng kapangyarihan. At yun yung pagkapapa. Kasi ang sino mang nabigyan ng susi ay tatawaging ama. Si Pedro binigyan ng susi, dapat natawagin siyang ama or father or pope. Kasi according sa Britannica, ano ang sabi sa Britannica? Ang pope is simply mean father. Okay? Pope simply means father. Yung katungkulan ni Pedro bilang isang ama na nabigyan ng susi, ipinasa yun, sabi ni San Lucas, let his bishopric let another take. So mayroong pagpapasa ng kapangyarihan. Kaya magpasa hanggang ngayon, merong papa or father, tagapangalaga ng tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, sino ang sinabihan niya na bibigyan niya ng susi? Kapatid, sino? Si Apostol Pedro. Apostol Pedro. Tapos yung mabigyan ng susi, tatawaging ano? Tatawagin mo pa. Tatawaging ama. Ano ang pagkaama ni San Pedro? Babasahin natin ang John 21, 15 to 17. Anong task ang ibinigay niya kay Simon? Ito ang binigay niya kay Simon na task. So when they had, basahin natin sa Tagalog para mas madaling maunawaan. No? Kaya't nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro. Sinong kausap ni Panginoong Jesus, bro? Papa, Sino kausap ni Panginoong Hesus? si Apostol Pedro po. Apostol Pedro. Sabi ni Panginoong Jesucristo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. No? Sabi ni Panginoon Jesucristo kay Pedro na binigyan niya ng susi na tatawaging ama, pakanin mo ang aking mga kordero. At ganun din sa 16 and 17, yun din ang sinabi, alagaan mo ang aking mga tupa. Ano tong tupa, bro? Kawan ni Kristo, hindi kawan ni Kristo? Yung kawan ni Kristo po. Kawan ni Kristo. So, ibig sabihin, ang kawan ni Kristo ay ibinili niya kay Pedro, tama? Opo. Na binigyan niya ng susi, tama? Opo. Na tatawaging ama, tama? Opo. Na ang katungkulan na yan ay ibinigay sa sumunod sa kanila, tama? Opo. Kaya sa kawan ni Kristo na mga tupa mayroong papa or father, tama? Opo, tama po. Yan ang sagot sa mga maling unawa nila sa Mateo 23:9. Tapos dagdagan pa natin para mapuno ka at hindi ka na nila maguyo pa. Dito sa 23:9, kung ililiteral natin to, bro, sinabi dito na sapagkat iisa ang inyong ama sa langit, makatuwid bagay na sa langit, no, huwag niyong tawaging sino mang ama. Kung ililiteral natin yan, kung ililiteral natin na huwag talagang tumawag ng ama, bakit dito sa Jess? Huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon na makatuwid bagay si Kristo. Sa 8, dapat kayo'y huwag patawag na rabi, no? Sa guro yan sa sa magandang balita, Biblia natin basahin para mas literal. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro. Tumatawag ba kayo ng guro, bro, o hindi? May tinatawag kayong guro? Opo, tumatawag po. Ba't kayo tumatawag? Ibawal naman. So, ang ibig sabihin, ginuguyo lang kayo. Kasi kung ililiteral natin itong Mateo 23:29 na huwag kayong patawag na ama, bakit ayaw nilang balikan ng utso na huwag rin kayong patawag na guro? Ang dami nating guro. Sa eskwelahan pa lang, ang tagapagturo natin, tinatawag na guro. Tama, mali? Tama po, tama. So, ibig sabihin yan, maling unawa. No? Bakit sinabi yun ni Kristo na huwag patawag na ama sa mga Hudyo? Bakit? Dahil ang mga Hudyo, sa sobrang taas ang tingin sa kanilang sarili bilang tagapagturo, feeling nila Diyos na rin sila.
Yun ang punto ng Panginoong Kristo. Huwag kayong patawag na ama dahil isa ang inyong ama na nasa langit. Anong ibig sabihin? Inahalin tulad ng mga Hudiyong Parisiyo ang kanilang sarili sa ama na nasa langit. Kaya nga, huwag yung tawaging ama kasi isa ang inyong ama na nasa langit. Nasa langit na ama ang pinapatungkol doon. Huwag kayong maging katulad ng Diyos. Yan ang ibig sabihin noon. Pero pagiging ama dito sa lupa, kahit si Abraham, father of all nation, tama, mali. Tama po. So yun ang hindi nila pinapaliwanag sa'yo. Tawag dyan, bro, proper exegesis. Ang ginagawa kasi nila, eisegesis. Ano yung eisegesis? Ano yung nauunawaan sa talata? Yun ang itinuturo sa inyo. Hindi dapat ganun. Proper exegesis, ano ang nais ipahiwatig nung speaker o nung nagsulat ng Biblia, yun ang dapat mong unawain at yun ang dapat mong ituro. Dahil ang ating Panginoong Kristo, siya ay ama ng kapayapaan. Kung bawal pala patawag ng ama, bakit si Panginoong Kristo tinawag na ama ng kapayapaan? Di ba? Opo. So ang tawag lang proper exegesis, ang kulang lang diyan ang proper exegesis, tamang pagpapaunawa sa banal na kasulatan, kapatid. Okay na yun, bro? Okay po. Balikan mo itong explanation na to. Pag bumalik sila, batuhin mo ito ng mga ganitong at syempre hindi naman yan sila magpapahuli, bro, mga aral yan, pero yung inaral nila, syempre kung paano i-twist yung tamang aral. So at least ikaw, nasa sayo na yung desisyon kung maniniwala ka pa sa kanila. Ngayong narinig mo na kung ano yung tamang aral sa Biblia. Tandaan mo palagi, ito lang tandaan mo palagi, hindi nakukontrahan ang salita ng Diyos. Hindi pwede dito bawal patawag ng ama tapos sa kabilang banda pwedeng tawaging ama. Hindi pwede yung ganun, bro. Hindi pwedeng magkakontra ang salita ng Diyos. Okay? So mayroong tamang paliwanag dyan bakit hindi patawag ng ama? Dahil ang ama na ibig sabihin nun, katulad ng ama na nasa langit. Pero kung ama lang dito sa lupa, walang problema yun. Dahil lahat nga tayo ay ama kapag nagkaroon ng anak eh. So here we are to pledge our lives to the Lord.